Magandang araw mga bata! Narito muli si Teacher Paul, ang inyong guro sa Filipino upang samahan kayong matuto at tuklasin ang mga bagong kaalaman para sa ikapitong linggo ng ating talakayan. Handa na ba kayong matuto mga bata? Kung gayon, ihanda ang inyong mga sarili sa pakikinig at ang inyong lapis at papel. Sa araling ito, maipamamalas mo ang kakayahan at pagkamatatas sa iyong pagsasalita at pagpapahayag ng sariling ideya, kaisipan, karanasan, at damdamin. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang na ipapahayag ang sariling opinyon o reaksyon sa isang napakinggang issue o usapan. Bago ang lahat, may inihanda akong video para sa inyo. Halina't sabay-sabay nating panoorin. Mula noon, lalo ngayon, sa lahat ng sulok ng mundo, mayroong Pilipino. Kilala sa tiyaga at talino, sikat makipagkapwa-tao. Sino ka ba, Pilipino? Ano ba ang biyahe mo? Sino kayo? Sino ako? Ikaw ba'y nagtataka kung ano ang Pilipino? Mga tao, bagay, hayop at lugar malapit sa puso ko. Kung iyong tatanungin kung sino ako, kita'y sasagutin ng mga bagay na ito. Pabasa, jeep na magara, diwata, bathala, banig ng mga bata, hilomon, ilang-ilang ang ating kalayaan. Ito ang nagsasabing Pilipino ako. Si Rizal, Lapu-Lapu at Andres Bonifacio, Carlos, Francisco, mga Pinoy tulad ko. Sinigang, turo-turo, pati ang ating yoyo. Ito ang pulso ng pagiging Pilipino. Ito ang nagsasabing ika'y Pilipino. Mga sagisag ng kultura na naman ako. Kung iyong tatanungin kung sino ako, kita'y sasagutin ng mga bagay na ito. May andito't tinalak sa Torogan, bahay na bato'y may pahiyas naman. Sa Lido may bayanihan, panaagat sikat ang ating mga kulay sa pambansang watawan. Panoy, Pakunawa, Baybayin, Butandring, Paduka, Batara, Ukay-ukay, Wali-wali. May Noli, may Pili, Florante at Laura. May Tsaryong Tagalog at titik na Kartilya. Ito ang nagsasabing ika'y Pilipino. Mga sagisag ng kultura na naman ako. Kung iyong tatanungin kung sino ako, kita'y sasagutin ng mga bagay na ito. Kundi man kudyapi, kulinta sa aking awit. Sayaw ay tugso, tinikling maglalating. May musikong bumbong, ginaw, ilog at rondalya. Sa maon, Sulaiman at ang romantikong saswela. Para luman pasalubong Pasko at Pasyon. Payo, pandesal at ang bulkang ngayon. Halo-halo man ito sa iisang bayong. Tayong mga Pinoy sa balangay na panahon. Ito ang nagsasabing ika'y Pilipino. Filipino ako, Filipino ako. Sagisag ng kultura na naman ako. Sa gisag ng kultura ko. Kung iyong Kung tatanungin mo ako kung sino ako, kung sino ba ako, kita'y sasagutin ng mga bagay na ito. kultura ko. Ito ang nagsasabing ika'y Pilipino. Filipino ako, Filipino ako. Sagisag ng kultura na naman Sa gisag ng kultura ko. Kung iyong tatanungin kung sino ba ako, kita'y sasagutin ng mga bagay na ito. Filipino ako. Ako ay Filipino. Katangian ng maraming kultura at lahi. Ang maganda'y pinili at ating pinino. Ako ay Filipino. Matapang, may angking talino. Kalayaan, katarungan, karangalan, buo sa puso ko. Sakay ng ating balangay, buong tapang na nakipagsapalaran, buong daigdig, naging kaibigan, tungo sa masayang kinabukasan. Taas noo sa mundo, ako ang Filipino. Inyong napanood ang sagisag kultura ng Pilipinas, tulad ng makasaysayang lugar, kilalang mga tao, sayaw, musiko at marami pang iba. Alam niyo ba
na sa ating panonood ay may nakikinig na magkakaibigan na sina Nestor, Lito at Mario. Gaya ninyo, sila rin ay mag-aaral sa Baitang 6. Pakinggan natin ang kanilang usapan. Napanood niyo ba ang Sagisag Kultura ng Pilipinas na nilabas ng NCCA? Tunay nga na mayaman ang ating kultura. Maraming mga bagay na nagbigay pagkakakilanlan sa atin bilang isang Pilipino. Oo nga, akin napakinggan ng mga kilalang tao na naging dahilan upang makilala tayong mga Pilipino. Nariyan si Dr. Jose Rizal, Lapu-Lapu, Andres Bonifacio at Carlos Francisco. Isama pa ang pagkaing sinigang at mga pagkaing turo-turo. Tama! Nariyan din ang mga sayaw na sumasalamin sa ating pagka-Pilipino tulad ng tinikling at maglalatik, ang mga musikong bongbong, rondalya, samaong Sulaiman o Kotyapi at sarswela. Kung ating titignan, mahirap ang pagsasayaw at pagtugtog ng mga ito na tanging sila lamang ang makagagawa. Para sa akin, may mga ilan-ilan akong nakikita na kayang tumugtog ng Kotyapi at sumayaw ng tinikling, gaya na lamang ng bagong guro dito sa ating paaralan. Gayunpaman, sadyang nakamamangha maging isang Pilipino, di ba? Sa dami ng mga bagay na sumasakisag sa mayaman nating pagkakakilanlan at kultura. Magandang naging dulot ng ating napanood. Nagdagdagan ang ating kaalaman at nagkaroon tayo ng kamalayan sa mga nagawa ng mga kapwa natin Pilipino. Mga bata, mahalaga ang pakikinig ng mga impormasyon at pagbibigay ng reaksyon o opinyon hinggil dito, tulad ng ginawa ni Nestor at ng kanyang kamag-aral. Pansinin ang mga sinabi ng mga nag-uusap. Una, tunay nga na mayaman ang ating kultura. Pangalawa, mahirap ang pagsayaw at pagtugtog ng mga ito na tanging sila lamang ang makagagawa. Pangatlo, may mangilan-ngilan akong nakikita na kayang tumugtog ng Kotyapi at sumayaw ng tinikling. At pang-apat, nakapagdaragdag sa ating kaalaman ang mga impormasyong napanood at napakinggan. Ikalima, tayo ay nagkakaroon ng kamalayan sa mga naggawa ng mga kapwa nating Pilipino. Mga bata, sa inyong palagay, paano sila nagbigay ng reaksyon sa narinig nilang impormasyon? Magaling! Inilahad nila ang kanilang sariling opinyon o pananaw ng may paggalang at nakabase sa katotohanan. Kalmado sila habang nagpapalitan ng kanilang pananaw. Dumako naman tayo sa pagpapaunlad ng inyong kaalaman. Sa inyong sagutang papel, sagutan ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Una, pagdaraos ng marangyang pista sa mga lugar sa bansa. Pangalawa, pagkalimot na ng mga kabataan na gumalang sa matatanda. Pangatlo, pagiging tamad na ng mga tao na magtanim. Pang-apat, pagiging material o mahilig sa mga kagamitan ng mga Pilipino. Panglima, paninira sa mga bagay sa kapaligiran. 10 minuto ang nakalaang oras para sagutan ang mga gawain bilang isa. Maaari na kayong magsimula, mga bata! Ito naman ang gawain sa pagkatuto bilang 2. Ibigay ang sariling reaksyon o opinyon sa isyong ito. Gawin ito sa inyong sagutang papel. Una, sang-ayon ba kayo sa ginagawa ng PNP na wala sa lugar na raid at pag-aaresto sa Muslim? Ibigay ang iyong reaksyon. Pangalawa, matuwid bang idamay ang mga inosenteng Muslim sa kasalanan at teroristang Muslim? Pangatwiranan ng sagot. Para sa ating paglalapat sa talakayan ngayon, ay may hinihanda akong katanungan para sa inyo. Ibigay ang opinyon o pananaw sa bawat katanungan. Handa na ba kayo?
Sisimulan ko ang pagbibigay ng opinyon at susundan ninyo naman. Ang inyong opinyon ay magsisimula sa pariralang para sa akin. Para sa akin. Magaling! Simulan na natin. Dapat ba o hindi dapat pag-aralan at pagsanayan ng mga babae ang mga gawain ng mga lalaki? Para sa akin, dapat pag-aralan at pagsanayan ng mga babae ang ilan sa mga gawain ng mga lalaki. Nang sa gayon ay may kaunting kaalaman ang mga kababaihan sa mga gawain ng mga lalaki. Dahil sa panahon ngayon, mas mainam na ang may nalalaman tayo sa lahat ng bagay upang hindi na natin kailanganin ang tulong ng iba. Pangalawa, dapat ba o hindi dapat gawin ng mga lalaki ang mga pang-araw-araw na gawain sa bahay ng mga babae? Kayo naman! Pangatlo, dapat ba o hindi dapat na pumasok na domestic helper ang mga profesional na Pilipino? Mahusay mga bata! Nailahad niyo ang inyong mga opinyon hinggil sa inyong napakinggan. Sa pagtatapos ng ating talakayan ngayong araw na ito, may ilan lamang akong paalala. Lagi nating tatandaan na ilahad ang ating opinyon sa paraang maayos kahit pasalungat ang iyong pananaw sa pananaw ng iba. Igalang ang opinyon o pananaw ng iba. At higit sa lahat, huwag magtaas ng boses sa tuwing salungat ang ideya mo sa pananaw ng iba. Dito na nagtatapos ang ating talakayan. Muli, ako si Teacher Paul. Magandang umaga!